Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang part 12 ng ating story. Naligo agad ako pagkatapos naming mag-usap. Nagpaalam ako sa mga magulang ko na kailangan ko lang umalis. Sanay na rin naman sila sa akin. Binibiro pa nga ako na baka magkasakit ako sa halos 3 araw na pananahimik ko sa loob ng bahay. Agad akong bumiyahe papunta kina Jane. Sa pagpapatuloy ng ating story. Agad nga akong bumiyahe papunta kina Jane. Pero hindi si Maxine ang pakay ko. Close kami ni Rani. Mabait siya at mapagkakatiwalaan talaga. Madalas nakakakwentuhan ko siya dati pag naghihintay ako ng masasakyan pa uwi. Parang hindi naman kaya ng konsensya ko na hindi agad tumulong sa mga taong mabait sa akin. Isa pa, alam ko ang hirap na pwede niyang harapin pag nawala ng scholarship ang anak niya. Siya kung bukas ako ng umaga pupunta, baka hindi ko agad yun magawa. Baka lumampas sa tanghaling deadline. Pagkatapos ay hindi na yon tanggapin pa ng profesor ng anak niya. Ewan ko ba, pero alam kong hindi ako makakatulog ng mahimbing kung ipagpapabukas ko pa ang pagtulong sa kanya. Inabot ako ng traffic at 9:00 pasado na ng gabi nang dumating ako kina Jane. Nakatanaw sa malayo si Rani nung dumating ako. Halatang problemado. Lumapit ako sa mesa niya para mag-log sa visitor's logbook. O nasan na? Tanong ko. Alin sir? Tanong niya naman. Yung project ng anak mo, balita ko nasira daw kailangan mo raw bukas. Lumiwanag ang mata niya at mabilis na tinawag ang anak niya na kasama niyang nakatira sa maliit na staff house sa loob ng apartment. Pumwesto kami sa mesa ni Rani para may upuan ako tsaka outlet. Saksakan. Tiningnan ko ang sira ng power supply. Sisiw. Papalitan lang yung kapasitor. Baligtad kasi yung pagkakalagay. Buti may dala akong toolkit na nasa backpack ko. Ilang hinang at konting tester lang ay gumana na. Naku sir, hindi ko alam paano ako magpapasalamat sa'yo. Tsaka ka na mag-thank you. Pag-graduate na yung anak mo, ang sabi ko naman. Tumingin ako sa anak ni Rani. Mag-aral kang mabuti, Ning. Maganda yung course mo. Sa umpisa lang mahirap yan. Sipag lang yan, bata. Isipin mo yung hirap ng tatay mong magbantay dito ng halos buong araw. Kaya mo yan. Pinapasok na ni Rani yung anak niya sa bahay nila matapos ang walang hanggang pagpapasalamat ng bata sa akin. Buti na lang sir, nakwento ko kay Ma'am Maxine yung nangyari sa project ng anak ko. Sigurado ko siya nagsabi sa'yo, no? Ang sabi ni Gary. Oo, tumawag sa akin pagkatapos niyong mag-usap. Ang sabi ko naman. Ang bait ni ma'am, no sir? Masama lang mag-comment, pero alam mo, tingin ko mas bagay kayong dalawa. Naku, loko, kung ano-ano sinasabi mo Totoo sir. Alam mo, pag nakikita ko kayong magkasama ni Ma'am Jane, halata akong may kulang sa'yo Parang walang ngiti dyan sa mga mata mo. Ang sabi niya. Naku, pati mata ko binabantayan mo. Pagbibiro ko. Hindi sir, pansin ko lang naman. Lamang ako sa'yo ng ilang hakbang pagdating sa ganyang bagay. Hay naku, sige na at uuwi na ako. Yun lang naman yung pinunta ko rito si Ma'am Maxine nasa taas. Hindi mo ba babatiin sir? Hindi na, wala naman si Jane dyan Sagot ko. Kaya nga. Naku, puro kakalokohan. Sige na nga at malayo pa yung biyahe ko Dumukot si Rani sa bulusan niya. Sir, pamasahe man lang. Maraming salamat talaga Bigay mo na lang sa anak mo yan. Baka kulang lang sa baon yun kaya naghihirapan sa course niya.
Natawa si Rani sa biro ko. Lumakad na ako palabas ng gate na may marinig akong tumawag ng pangalan ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Kilala ko yung boses na yon. Byron! Lumingon ako at nakita ko siyang papalapit sa akin. Patulong naman oh. Ayaw mag-on ng computer ko eh. Hindi ako kumibo at sumunod ako sa kanya papanik sa bahay nila. Sumaludo si Rani, sabay bigay ng thumbs up at ngumiti. Pumapanik kami ng hagdan. Nakapangtulog na si Maxine. Light blue ang kanyang t-shirt at itim ang kanyang pajama. May konting pamumugto ang kanyang mata, mukhang galing sa iyak. Darating ka pala, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Kung hindi pa pumanhik dito yung anak ni Rani para magpasalamat, hindi ko malalaman na nandyan ka. Hindi ako sumagot at inantay kong makarating kami sa loob ng unit nila. Binuksan ni Maxine ang pinto gamit ang dala niyang susi. Pinauna ko siyang pumasok, tsaka ako sumunod. Hindi ako umupo sa sofa. Nanatili lang akong nakatayo hanggang isara niya ang pintuan. Kala ko sira. Tinuro ko yung PC niya na nakabukas naman. Sinabi ko lang yun para pumanik ka. Ano bang problema? Ang tagalan nating hindi nag-uusap eh. Hindi ba dapat mag-usap na tayo? Ano bang nangyari? Tanong niya. Yumakap siya sa akin habang nakatayo kaming dalawa. Walang ibang tao sa bahay, kaya hindi nakakailang na nasa ganoong posisyon kami. Hindi ako sumagot. Pilit kong tinatanong ang sarili ko kung handa na ba ako sa mga bagay na pwede kong malaman. Naramdaman ko ang paghikbi ni Maxine. Sino si Kevin? Tanong ko. Oras na para linawin ang mga bagay-bagay. Totoo ba yung nangyari sa kanila ni Jane sa Bohol? Tanong ko ulit. Mga bagay na hindi ko alam kung makakasakit sa akin. Kaya ba may nangyari sa atin dahil gumaganti ka kay Jane? Kailangan kong sabihin yung mga bagay na ilang araw ko ring iniisip. Hindi ko alam kung ano yung isasagot niya, pero kakayanin ko naman siguro kung ano man yun. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at tiningnan ako sa mga mata. Inulit ko ang tanong ko. Kaya ba may tayo para makaganti ka kay Jane? Unti-unting tumataas ang boses ko. Nagahalo-halo na yung emosyon na nararamdaman ko. Hindi ako makapaniwala na matapos ang nangyari sa amin, pwede palang ang lahat ng yun ay para lang makaganti siya sa kapatid niya. Hindi dahil sa nararamdaman ko o sa nararamdaman niya kung meron man. Hindi pa rin siya sumagot. Kaya't kasabay ng pagpapakawala ko ng mga agam-agam na gumugulo sa isip ko ay ang isang malakas na sigaw. Ginamit mo lang ba ako para makaganti ka sa kapatid mo? Pagkatapos, ay isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ko. Kasabay ng pag-agos ng luha galing sa mga mata ni Maxine. Gago ka? Hinuhusgahan mo agad ako without even asking it straight from me? Hindi niya inalis ang tingin niya sa akin. Hindi malakas ang boses ni Maxine, ngunit ramdam ko ang mga salitang binitawan niya. And you have the nerve to ask me that question? I love you, Byron, not because of anything else, but because of who you are. I love you because of the things I feel when I am with you. Mahal kita dahil sa'yo ko nakita yung sarili kong matagal nang nawawala. Hindi ako nakasagot.
And it's just so unfair na inuhusgahan mo ako agad-agad. Inisip mo agad na gumaganda lang ako kay Jane? Tama, di ba? The moment na narinig mo yung kwento niya, you thought kaya may nangyari sa atin at kaya tayo ganito ngayon? Dahil lang gusto kong makaganti? Ano bang sinabi niya sa'yo? Lumakas ang iyak ni Maxine at napilitan siyang umupo sa sofa. Nakapatong ang siko niya sa kanyang hita at nakasubsob ang mukha niya sa kanyang mga palad. Ilang sandali pa ay humina ang kanyang pag-iyak. Hinawi niya ang kanyang buhok at ang lungkot na kanina lang ay nakapinta sa kanyang mukha ay napalitan ng galit. Kinuwento ko sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jane tungkol sa gabing iyon na nasa Bohol sila. Tumahimik ako matapos ang mahabang kwentong dahilan ng iba't ibang larawang napipintas sa aking isipan. Naunahan ako ng takot na baka nga nagamit lamang ako. Naunahan ako ng takot na yung nararamdaman ko kay Maxine ay bunga lang ng isang manipulasyon at hindi ng totoong emosyong pinag-uugatan ng lahat ng pagmamahalan. Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kung aalis na ba ako, susundan ko siya o kung ano pa man. Pero pinili ko na lang na maghintay kung ano ang susunod na gagawin niya. Lumabas siya ng kwarto. Dala ang isang envelope. Umupo siya sa sofa at nananatili ako sa likod ng pintuan. Tandang-tanda ko pa yung buong araw na yon. Pati yung mga araw na pinaplano namin yung trip sa Bohol. At nagsimula si Ate Maxine na magkwento. Matigas ang kanyang pananalita. Wala nang luha sa kanyang mga mata na kasalukuyang nakatingin sa malayo. Tuwang-tuwa si Kevin nung sinabi kong sasama siya sa Bohol. First time sana niyang sasakay ng eroplano noon. Halos hindi kumukurap ang mga mata ni Ate Maxine. First year college ako nung una kaming magkakilala. Si Jane, third year high school at nasa probinsya pa. Kaya walang point na mag-rent ng apartment dahil ako lang naman ang nasa Maynila. Sumandal naman ako sa likod ng pinto. Mukha kasing mahaba-haba pa ang magiging kwento niya. Matagal-tagal ding nanligaw sa akin si Kevin. Third year na ako nung naging kami. Dito na nga kami nakatira ni Jane noon eh. Kasi first year college na yung kapatid ko noon. At dito ko mismo sinagot si Kevin. Nung minsang hinatid niya ako tapos wala si Jane. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya. Nakatingin pa rin siya sa malayo na para bang hindi naharangan ng pader ng bahay ang kanyang tinatanaw. Mabait si Kevin. Medyo nangiti siya na para bang naalala ang mga araw na magkasama pa sila. Parang ikaw. Responsable, may drive sa buhay, maalaga. Na-inlove ako sa kanya. Sa madaling salita, ramdam kong ayaw pa ni mama na magka-boyfriend ako. Kaya lumayo yung loob ko sa mama ko. Ayoko sa lahat yung pinapakailaman ako. Tahimik lang ako at hinintay kung ano pa ang sasabihin niya. Maaga kami sa naiya noon. Kahit 8 a.m. pa ang flight namin. Pero dahil sumabay kami sa office service ni tita na papuntang Batangas, 5 a.m. pa lang nasa airport na kami. Kasama namin si Girlie na pauwi sa probinsya nila sa Davao. 2 p.m. yata ang flight niya noon, kaya ang tagal niyang naghintay sa airport. Walang kagatol-gatol ang mga salitang binibitawan niya. Halatang malalim ang pinaghuhugutan. Ang sabi ko kay Kevin, dapat nasa airport na siya ng 6 a.m. Ang usapan namin, sa airport na kami magkikita. Student pa lang ako noon. Kahit may cellphone ako, madalas wala akong load kaya hindi ko siya ma-text o matawagan. Hiniram pa ni tita yung cellphone ko pagkatapos niya kami ibaba sa naiya.
Nalobat kasi yung cellphone ni Tita Alice at hindi alam ng driver niya ang papunta sa venue ng seminar. Kaya kailangan niya ng telepono para may pantawag siya sa mga kasama niya. Siyempre, pinahiram ko. Nakita mo naman siguro kung gaano siya kabait sa amin. Hindi katulad ni Mama. Tsaka sino ba naman yung tatanggi? Sabi din kasi ni Tita, ibabalik niya sa akin na may load pagdating nila sa buhol ni Jane. Nangawit na ako kakatayo, kaya umupo ako sa tabi niya pero hindi kami magkalapit. Nakalapag na kami ni Mama sa buhol nang sinabi sa akin ni Mama na nag-text daw si Tita na late nagising si Kevin. Kahit papano nawala yung kaba ko kakaisip, baka kung napano siya. Sinagot na raw ni Tita yung rebooking ng ticket dahil nakonsensya siya na baka kaya hindi kami nakapag-usap ni Kevin ay dahil nasa kanya yung cellphone ko. Hindi na ako nakitext kay Mama para makausap si Kevin dahil alam ko naman na magkikita kami sa susunod na araw. Ramdam ko ang pawis na namumuo sa noo ko. Hindi ako sanay na ganito kami ni Maxine. Nung Miyerkules na yon, nag-beach kami ni Mama mula umaga hanggang lunch. After lunch, medyo sumakit na yung ulo ko kaya nag-aya na ako pabalik sa hotel. Tumindi yung pagsakit ng ulo ko after naming magmerienda ni Mama. Kaya nung mag-aalas 5 na, natulog ako sa kwarto. Ginising ako ni Mama nung gabi o hating gabi na yata yun dahil pinapalipat niya ako ng kwarto para tabi kami ni Jane. At tabi sila ni Tita Alice. Unti-unting lumuha si Maxine pero matigas pa rin ang boses niya. Paglipat ko sa kwarto, doon ko nakita si Kevin. Nakayakap kay Jane. Pagkatabi sila sa kama, magkaharap ang mga mukha nila. Sa galit ko, pinaghahampas ko si Kevin. Hindi ko alam yung mararamdaman ko noon, kaya galit na lang yung pinili ko. Umiyak si Jane noon. At sinabi niya na hindi niya alam ang nangyari dahil nakainom siya. Hindi ko siya pinagpaliwanag at inakap ko siya ng mahigpit. Sabi ko ayos lang, ang importante ay okay siya. Tumigil siya sandali. I thought Kevin took advantage of her. So nagsorry ako kay Jane dahil sinama ko pa si Kevin sa buhol. I stayed with Jane all through our Bohol trip. Dahil iniisip ko na trauma siya. Pero sa totoo lang, hindi rin ako okay. Imagine yung tumatakbo sa isip ko noon. Demonyo yung lalaking mahal ko. Pati kapatid ko gustong makuha. Imagine that feeling na kasalanan ko kung bakit nagkaroon ng pagkakataon yung lalaking yun para walang hiyain si Jane. Sobrang bigat ng tip-tip ko noon. Dahil sa guilt na dinadala ko. Pakiramdam ko para akong sasabog. Inabot ni Maxine ang envelope sa akin na agad ko namang binuksan. Pero nagkamali ako. It was an unnecessary guilt. It was something na hindi ko naramdaman noon. What do you mean? Tanong ko. May hindi alam si Jane. May nagpadala sa akin yan nung pagdating namin sa Manila. Kuha yan nung araw ng Martes. One day bago yung flight nila Jane. Ayan, may timestamp pa. Nakita ko ang mga larawan na isang lalaking naka-t-shirt na itim. Matangkad, payat, at medyo maitim ang balat. Nakatayo sa harap ng gate ng apartment nila Jane. Maraming kuha yung lalaki na para bang may hinihintay. At ang mga kasunod na picture ay kasama na niya si Jane. Magkaharap sila nung lalaki at papasok sa gate ng apartment. Si Kevin yan tsaka si Jane. Nakabalik na kami sa Maynila nung nalaman ko na nagpunta pala dito si Kevin kahit wala ako. Tapos ayan silang dalawa ni Jane. Walang ibang tao niyan sa bahay. Sila lang. So anong gagawin nila dito? Naglaro ng video game? Akala ko pinagsamantalahan talaga siya ni Kevin noon. But I realize, days after, na may namamagitan pala talaga sa kanila. So, kaya nga gumaganti ka lang dahil galit ka kay Jane?
Tanong ko. Hindi yan alam ni Jane. Kung galit ako kay Jane, pinakita ko na yan sa kanya. Pero pinili kong maniwala sa sinabi niya nung gabing yun na hindi niya alam kung paano nangyari nakatabi niya bigla si Kevin. Sinubukan kong tanungin si Tita Alice kasi sabi ni Jane nandun siya sa sala habang nagiinuman sila. Pero mas maaga siyang nalasing at nakatulog sa sofa. Tumayo si ate mula sa pagkakaupo sa may sofa. Pinili ko si Jane kesa kay Kevin. Alam ko na pag nalaman niya na alam ko yung kalokohan nila ni Kevin, lalo lang siyang magigilty. Kung kasinungalingan ang igaganti niya sa akin sa pag-aalala ko sa kanya nung gabing yun, sa pagpili ko sa kanya kaysa sa lalaking yun, ayos lang. Ayoko lang na lumala pa yung guilt na dala niya. I never wanted her to feel that way. It doesn't make sense. You are doing this for revenge. Ang sabi ko. It does. And you said it. Revenge comes from anger and betrayal. Two emotions I chose not to feel for my sister because I love her so much. Tiningnan ko siya sa mata. Tumayo ako para lumapit sa kanya. Ngunit tumakbang siya paatras. So mali kasi iniisip mong minahal kita para makapaghiganti. That everything happened between us is just for me to get even. Because pinili kong maniwala hanggang ngayon that Kevin is the devil of this story and not the both of them. I kept those pictures dahil iniisip ko na babalik si Kevin. Gusto kong isampal sa mukha niya niyan. How he cheated on me with my sister. Huminto ang mundo ko sa narinig ko. Mali ako. Hindi ko dapat pinagdudahan si Ate Maxine. There is no revenge here, Byron. Dahil hindi ko hinayaan ang sarili ko na magalit sa kapatid ko. Because I love her so much na mas gugustuhin ko ng masaktan yung sarili ko kaysa masaktan siya ng sobra. Muling lumuha ang kanyang mga mata. Yun ang huling pagkikita namin ni Kevin. Hindi na kami nagkita ulit o nag-usap matapos ang gabing yun. Wala akong ibang naramdaman kung hindi yung pagpatak ng luha ko. Sorry, ang sabi ko. Are you happy now, Byron? Dahil ba dito kaya kailangan mo ng space? Dahil sa akala mo lahat na nangyari sa atin, gawa-gawa lang para makaganti ako kay Jane? Napayuko ako mula sa pagkakatingin ko sa kanya. Magkaharap kaming dalawa sa loob ng bahay na walang ibang laman kung hindi dalawang kaluluwang pagod sa masalimuot na paglalakbay. Look at me. Mahina ang kanyang boses. Hindi ako sumagot. Hindi ako kumilos. Sa sobrang tahimik ng paligid, dinig ang paggalaw ng orasan. Dinig din ang mabilis na tibok ng puso ko na puputok na yata sa halo-halong emosyong nararamdaman ko. Mga emosyong pinangungunahan ng takot. Takot na baka dahil sa maling pagdududa ko sa kanya ay mawala ang lahat sa amin. Look at me, Byron! Sumigaw siya dahil para bang wala akong narinig sa una niyang sinabi. Pero hindi pa rin ako umalis sa pagkakayo ko. Yes, you took my soul to the heavens. But you put me back to hell for thinking na ginamit lang kita para makaganti. I said, look at me. Napilitan na akong tumingin sa kanya. Walang tigil ang pagpatak ng luha sa magkabilaan niyang pisngi. Ngunit hindi mababaka sa mukha niya ang lungkot. Galit at emosyong pumabalot sa kanya ngayon. That's right. Look at me. I'm broken. Broken by the man who I thought would fix me. Because yes, I am in desperate need of someone who would make all these things go away. Akala ko ikaw yun. Because with you, I never cared about the world. Because with you, I love myself more than Jane.
Naniniwala na ako na kaya kitang ipaglaban kung itutuloy natin yung relasyon natin. Alam ko sa sarili ko na this time, I would not choose Jane over my love. I was willing to take this ride with you. Kahit pa magmukha akong mga agaw ng boyfriend ng sarili kong kapatid. Bumagal ang kanyang pagsasalita. Ngunit ramdam ko pa rin ang talim ng bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig. But you know what? I made the biggest mistake of falling in love with you. You broke me, and you don't deserve to be here. You don't deserve to be in my life. You broke me for not trusting that what I am with you is real. And I wish na sana ginawa ko lang to para makaganti kay Jane. Para hindi ako nasasaktan ngayon. Lumakad si Maxine at binuksan ang pintuan. Get out, Byron. I'm sorry, ang sabi ko. Lumapit ako sa kanya para yakapin siya, pero umatras siya. I said, get out, Byron. I don't need you here. Ang sabi ni Maxine. Abangan po ang next part ng ating story.